Hi guys! Welcome back to my channel, Juris. Watch me world. Tara samahan niyo po ako magluto ng ginisang mais na mayroong talbos ng ampalaya. Ayan guys, kiyadyad lang, kiyadyad or kinadkad yung mais, and then separate muna siya, set aside. Tapos yung ating talbos ng ampalaya or daon na ampalaya atin nang hihimayin or aalisin yung mga matatigas na tangkay. Ihiwalay lang yung mga leaves. Yan guys, as you can see, napaka fresh. Mas fresh pa sa akin. Tapos magpisat na tayo ng sibuyas at saka ng bawang. Ayan muna yung garlic. Ayan, mga 3 gloves or 4 gloves ng bawang is pwede na. Ayan yung ginayat na onions. Yan, kailangan natin yan sa ating paggigisa. Isang medium onions lang pwede na. So, ayan na po yung ating daw ng ampalaya. Tapos, yan na yung hipon. May sungot-sungot pa siya. So, ang gagawin natin dyan, kailangan tanggalan natin ng buntot at saka yung sungot para hindi mahirap kainin, hindi masakit sa dila. At yung ating fresh na pork meat or pork liempo, konti lang guys, pero depende naman sa gusto nyo. Pwedeng 1/4 or kung ano lang ang available dyan sa inyong kitchen. Kung ano man po yung available, ito yung gamitin nyo. Kahit konti lang. Ito ay pampalasa lamang. Ayan, hiwa-hiwain na natin ang ating pork liempo. Yan. Unti-unti natin siyang hiwain or gayapin. Sa ibang salita. Kasi kita nyo guys, may taba-taba siya. Pwede namang gamitin yung lahat lang lamang o ayaw nyo po na may taba. Yan. Yung ating mga kailangan sa pagluto. Ayan, yung karne, hipon, dahon ng ampalaya, at saka yung sibuyas, tsaka yung bawang, then yung mais. So, ngayon, magpainit na tayo ng mantika. Tapos, lagyan natin ng tubig, konting tubig. Tapos, ilalagay na natin dyan yung ating pork lempo na hiniwa. Tapos, yan po ang magsisilbing mantika. Kung baka pagmamantikain natin yung ating pork lempo sa kanyang sarili. So, guys, kita nyo guys, habang ating hahalo yan, ang bango-bango po ng aroma. So, yummy. Kahit yan palang ulam na. So, guys, nagkatas na siya nagmantika na. So, atin na ilalagay or i-saute na natin ang ating garlic. Yummy aroma. So, guys, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe on my YouTube channel. So, ayan, lagay na po natin onion. So, ang bango po yun habang sinusukay natin. So, yun pa rin naman yung kawali na ating ginagamit kanina din sa pork. Para hindi na tayo maraming hugasin. Kunting hugasin na lang. Tapos, sa gilid lang yung karne habang tayo ay nagsusukay ng onion sa garlic. Then, add the shrimp. Maliit na shrimps or kung mas maliit pa, pwede naman. Kung gusto naman yung mas malaki, mas okay naman. Depende po sa availability ng inyong ingredients. Wala naman pong hipon, pero naman pong konting pork lang. So, ayun, ilagay na natin yung ating mais na piniga-piga po yan para magkatas na po talaga siya. Para lang yung kamuting kahoy na nagkakaroon ng start, nagkakatas yung kanya. So, yun po yung pampalapot ng ating sabaw. So, halu-haluin lang mabuti. Yan, ganyan. Para ma-mix naman po yung mga ingredients natin at magkaroon ng masarap na lasa. So, guys, kita nyo po yung ating fresh corn. Ayan, add water. Pwede pong 3 to 4 cups ng tubig or depende po sa taste or gusto nyo para lang maluto po yung mais saka yung karne kung hindi pa lutong-luto. So, ibig sabihin, depende sa gusto nyo dami ng sabaw. Then, add pepper to taste, syempre. Ayan, haluin din para ma-mix na maayos.
Yan, kitang-kita nyo guys. Tapos diyan, tinakpan na natin yan para yung init sa loob mag-circulate lang doon. So, mas madali siyang maluto. About mga 15 minutes, 10 to 15 minutes. Yan po ay luto na yung mais. Depende naman sa mais kasi yung iba magulang na. So, pag hindi pa lutong-luto, takpan ulit natin. Ayan, kita nyo guys, sakto lang yung kanyang sabaw. So, mamaya, pwede nyo pong lagyan yan ng sabaw pa o ng tubig kung gusto nyo po ng mas masabaw. Depende po sa inyo yun ha. Ayan, o, nahalo-halo, dinagdagan pa rin ng water. Yan po ang tubig ay pinakulo na para mas mainit na siya. Kumbaga mas magbe-blend na siya dun sa existing na soup ng ating veggies. So, ayan, pinakulo ulit natin. Siyempre guys, huwag niyo kalimutan kung gusto nyo lagyan seasonings, patis, ayan. Pwede naman po syempre. Para naman mas may lasa. Ayan, ilalagay na natin dyan yung ating daon ng palaya. Fresh na fresh, green na green. So guys, pag ganyan, much better, napatay na po ang apoy para yung init na lang po dun sa loob ng kawali or yung sa sabaw na mainit, maluluto na po yung ating mga gulay. O, diba? So, yummy. Mas maganda kasi pag hindi overcook yung ating veggies. Like, yung mga green leafy veggies. So, guys, ang sarap na. Ang ganda tingnan. O, luto na siya. Yummy, yummy. Thank you guys for watching. Napakasimpleng ulam lang para sa ating mga taong mapapalad.